na kayo po'y paglingkuran niya hanggat hindi siya binibigyan ng boto. Kayo lang po Correct. ang makapagbibigay noon. Aha. Ngayon, ay kailangan po maging vigilant kayo. Tingnan na po ninyo, kung noon po, yung mga nakaraang mga panahon, hindi nyo sila tinitingnan. Tingnan nyo na po sa mga mata ngayon. Yung? Nako. Hindi ba? Oho. O, tingnan nyo na ho sa mata itong si Abalos, yang si Lacson, yang si Soto, yan si Tolentino. Naku po, yan si Tolentino, puputi na lang homebook sa Senado niyan. Wala ho tayong mapapala dyan sa tao na yan. Sana, no, para doon sa mga individual na nakapag-file na ng Certificate of Candidacy, sa kahit anong pwesto man yan sa pamahalaan, ituring ho sanang sagrado, kagaya ng pagtrato nitong si Congressman Rodante Marcoleta sa kapirasong papel na yan na linagdaan ninyo. Kasunduan ho yan. Sagrado between kandidato at botante. Sana respetuhin at talagang gampanan yung pwesto sa pamahalaan na gustong hawakan itong mga individual na to. Tayo ay nalulungkot. Yung iba ho kasi parang ginagawa na lang katuwaan yung pagpapail ng COC na yan. Mayroon lang silang maisip na party list, yan, file sila kagad. Wala ho silang pakialam yung tipong basta magkapwesto ho sila sa pamahalaan. Buong pamilya tatakbo sa gobyerno. Wala ho tayong problema doon. Kaso itong mga pamilya na to, paulit-ulit na lang ho, pabalik-balik na lang sa pamahalaan. Pero wala ho tayong nakikitang pagbabago sa buhay ng sambayan ng Pilipino. Again, hindi ho tayo against dyan sa ano na yan, political dynasty. By all means, buong pamilya, buong angkan, maglingkod kayo sa sambayan ng Pilipino. As long na nakakapag-deliver kayo, na gumaganda ang buhay ng sambayan ng Pilipino. Hindi ho tayo against yan. Ang issue ho talaga natin dito, paulit-ulit, edukasyon para sa mga botante. Malaman kung sino yung mga tamang tao na iluklok sa mga posisyon sa pamahalaan. At isa ho itong si Congressman Rodante Marcoleta. Lagi kong sinasabi sa inyo yan. Mayor Magalong ng Baguio, yan, gusto rin ho natin yan. Itong si Atty. Vic Rodriguez, goods rin ho sa atin yan. Itong si Congressman Rodante Marcoleta at yung mga incumbent senator natin na kasapi sa PDP laban. Pero bago natin panoorin yung pinaka-latest na video na yan sa Saganang Mamamayan, kung bago lang ko kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe, sapat na ho sa atin yan. Alam nyo naman ho mga kababayan, yun lang ho nagpapaligaya kay PH Update. Isang like at isang subscribe. At sa mga gusto sumali sa ating community, click nyo lang ho yung join button para kayo ho ang unang makakita sa ating mga reaction video. Ayun na nga mga kababayan. Bago ho yan, dumako ho muna tayo dito kay Mayor Benjamin Magalong. Etong ano ho na to, etong post na to, ginawa na ho natin to bago yung KOJC, yung pag-atake ng na-post ito nung August 24 nitong si Ma'am Crescent. Doon ho natin nakita yung ano na yan, yung banat nitong si Mayor Benjamin Magalong. Base ho dito sa post niya na to, "We are at the crossroads. Silence should no longer be an option. Complacency is a betrayal of our sense of nationalism. It's about time that good men and women have to speak up, speak out and act. Silence is not neutrality. It is complicity and tolerance." Alam niyo mga kababayan, mga individual na kagaya nitong si Mayor Benjamin Magalong, ang kailangan ho nating mamuno sa ating bansa. Alam mo natin, meron silang hindi masyadong napagkasunduan nito. Meron nung alitan, no, itong si Mayor Magalong at itong si Congressman Rodante Marcoleta sa mga nakalipas na buwan, no, kaugnay dun sa mga aligasyon itong si Mayor Benjamin Magalong, na kung saan sinagot naman ho siya nitong si Congressman Rodante Marcoleta. Natamaan ho siguro itong si Kong Dante kasi hindi ho siya isa dun sa mga binabanatan o binanatan nitong si Mayor Benjamin Magalong dyan sa House of Representatives. Pero still, isa pa rin ho sa mga kinukonsider natin na sana tumakbo ng pagkasenador itong si Mayor Benjamin Magalong dahil naniniwala din ho tayo sa mama na yan. Merong prinsipyo at paninindigan at meron ho siyang karisma sa ating mga kababayan. At pagka nagsasalita ho yung mama na yan, pinapakinggan ho siya ang karamihan sa mga Pilipino. Dito naman ho sa bahagi ng video natin na to, pakinggan ho natin. Itong si Atty. Salvador Panelo, ito ho nakita lang ho natin itong post na to kaugnay dun sa pag-aanalisa nitong si Atty. Salvador Panelo. Pakinggan ho natin, game. Ang confidential funds na ginamit niya ay binigay ni Presidente Marcos Jr. sa kanya at ginamit niya
sa pamamaraan at sa layunin kung paano nalika ang confidential funds. Correct. Pangalawa, sabi nila, mali ang paggamit niya. Hindi rin totoo yan. Sapagkat ang COA ay nag-certify na walang mali. At yung ibang tinatawag na notice of disallowance na kini-question yung kanilang paggastos, hindi pa pinapaliwanag pa sila kung bakit babaguhin nila ang desisyon. Ngayon, walang batayan ang impeachment. Pero matutuloy ang impeachment dahil kailangan nilang siraan si Inday Sara. Paalisin. Ang tanong, makukonvict ba siya, maabsuelto? Dapat maabsuelto kasi nga wala namang batayan kung susundin ang batas. Ang problema ang magiging hukom dyan ay yung 24 senador. Yung impeachment, most likely, ipapile nila within the next 3-4 months. Kaya, yung magpapile ng certificate of candidacy ng mga re-electionista, hindi na sila senador. 12 sa kanila. May maiiwan. Hindi naman kung hindi man 12, basta maraming re-electionista. Kaya yung 12 na mananatili dyan sa pwesto at yung 12 na bagong papasok, sila maghahatol kung guilty ba o hindi. Kung susundin nila ang batas, talagang walang batayan, dapat unanimous, 24 senadores boboto ng acquittal. Pero hindi yan ang realidad. Ang realidad, ang mga senador ang siyang magdidesisyon at ang magiging giya nila, sila ba ay magpapasailalim sa kapangyarihan, sa ayuda, sa pinansya ng Malacanang o ng administrasyon na kalaban si Inday Sara ngayon? O mananatili silang maninindigan, magiging independyente? Doon natin malalaman. Kasi kung maninindigan sila, absuelto. Pag sila ay matatakot at magsisipsip sa administrasyon, convicted. But, regardless, kung maabsuelto man o hindi, itong tandaan nyo, pag yan ay tinuloy nila at sigurado namang itutuloy, maliban na lang kung tamaan sila ng kidlat ng kaliwanagan, talagang ikukonvict yan. But kahit sila'y maabsuelto o hindi, maabsuelto man o hindi, tandaan nyo, sasabihin ko sa inyo, si Inday Sara ay magiging isang martir na political martyr. At siya ay yayakapin ng taong bayan na sukang-suka na sa ginagawang lalapastangan sa kanyang karapatan at paninira sa kanya. Yayakapin si Inday Sara, mamahalin ng taong bayan, at parurusahan ang mga nasa likod ng kalapastangan ng ito. At darating ang panahon na yung mga yan, mga lumalapastangan na yan, ay mawawala sa kapangyarihan. At si Inday Sara naman ay tatahakin ang daan na tinaak ng kanyang amang si Presidente Rodrigo Roa Duterte. At she can now lay a valid claim for a rightful succession to the presidency. Magiging presidente rin siya. Alam niyo mga kababayan, ang meron lang itong administrasyon na to, napakalaking mikropono at malalakas na speaker, ika nga, no? Talagang ngayong mga panahon na to, hawak nila yung pinakamalaking mikropono. Sila pinakamaingay pero wala sa kanilang katotohanan. Kaya kahit na anong ingay na isinisigaw nila sa sambayan ng Pilipino, hindi sila naniniwala. Hindi, karamihan ng mga ating mga kababayan hindi naniniwala diyan sa mga aligasyon nila dito kay Vice President Sara Duterte. Actually, yung obserbasyon o yung pag-aanalisa nitong si Atty. Panelo na umabot doon sa impeachment at talagang matanggal itong si VP Sara, napaka-extreme nun, di ba? Kasi pagkatapos ng eleksyon na to, sa ayos gusto naman itong mga tambaluslos na to at mga palaka dyan sa Malacanang, meron na karamihan dyan sa mga senatorial candidate
PDP laban ay ang mga i-endorso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, 100% ho tayo. Talagang ilalaban ho natin yan. At naniniwala ho tayo sa sambayan ng Pilipino na dito sa election na to, hindi na ho kagaya nito nung 2022 national election. Marami na hong nabago. Marami nang nabago at marami pang mababago sa mga susunod na buwan na kung saan ang sambayan ng Pilipino makikita ho nila ang kaibahan ng eleksyon, yung mga kumakandidato noong 2022 at eleksyon ngayong 2024, no? Kasi yung ngayong 2024 sa 2025 midterm election, kung noong panahon ni Tatay Digong, napakaganda ng ekonomiya, kumbaga yung tao masaya nung mga panahon na yun, no? Masaya yung mga tao talagang masaya. Kumbaga yung natutuwa sila sa nakikita nila sa takbo ng pamahalaan itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Kaya kung sino man ang sinuportahan ng mga Duterte noong mga panahon na yon, kagaya nitong si VP Sara, kung sino ang kanilang sinamahan, yun ang sinuportahan ng sambayan ng Pilipino. Dahil gusto ho ng mga Pilipino yung pamamalakad nitong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Ngayon dito naman ho, nasa kanila ng impluensya, makinarya, napakalaking mikropono para ipagsigawan ng kanilang papuri sa kanilang mga sarili. Hindi ho yan kakagatin ng sambayan ng Pilipinas. At sa gusto nila, makikita ng ating mga kababayan ang kalokohan, pagnanakaw, walang konkretong direksyon ang tinatahak nitong administrasyon na to. Ito mga kababayan, tignan nyo na lang to. Tayo kaninang napanood natin to, medyo merong pagkalungkot, pero natuwa rin naman ho tayo. Nalungkot tayo dahil bigla ho nating na-miss itong si Tatay Digong. Panoorin nyo ito mga kababayan. Grabe oh. Tinanggalan ko na lang ho ng audio, pero tayo habang nag-aano ho si Tatay Digong, naglalakad siya, lagyan na lang ho natin ng voiceover. Ayan. Yan ho mga kababayan. Ganyan ho pagkaguluhan itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Hindi na ho siya presidente. Bakit? Mapahanggang sa ngayon pagka lumabas yung mama na yan, talagang yung mga kababayan natin, hinahabol siya, nagpapapicture sa kanya kasi nakita ho nila. Nakita ho ng ating mga kababayan itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte na nagtrabaho nung siya ang presidente. Wala hong kahit anong iba to ho nila na aligasyon, pogo, o kung ano pa man, masasagot ho natin yan. Sa tingin ho natin, hindi talaga kakagatin ng sambayan ng Pilipino yung paninira dito kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Marami nang laging nagtatanong sa atin, bakit ba talagang nakikipagbalagbagan ka dyan sa mga Duterte na yan? Ano bang meron dyan? Ano hong meron sila? Meron ho silang tunay na pagmamahal sa mga Pilipino. Nakita ho natin yun, naramdaman ho natin yun. Hindi kagaya nitong mga politiko ngayon na namumuno sa atin. Akala mo talagang mahal na mahal nila ang ating bansa. Mahal na mahal nila ang sambayan ng Pilipino. Sa bibig, oo, sinasabi nila yun. Pero yung aksyon na ginagawa nila hindi ho ramdam ng mga ordinaryong Pilipino. Dito sa bahagi ng video natin na to, pakinggan ho natin itong si Congressman Rodante Marcoleta. At October 3 pa lang naman ngayon yata. opo. October 4 na po. 4 na. 4 na ba? October na ba? Oo. May 4 na araw pa tayong... Opo. Yung iba ho na yung nag-aabang sa inyo po, mukhang doon na ho nag-campus sa Comelec. Ano ba niya Bakit naman ako inaabangan kasi, Jen? Ay, yung mga vlogger po, Kong, alam nilang... Alam mo naman, itong si Kong Dante talagang aabangan ho yan, no? Talagang yung mga vlogger, isa ho sa mga hinihintay yang si Congressman Rodante Marcoleta diyan sa na yan. Diyan sa kanyang pagpapile ng COC. Maging tayo inaabangan ho natin 'yun. At yung question and answer portion sa mga media, isa ho talaga sa mga talagang bababaran ho ano natin. ba niya, Jen? Darating ba talaga si Kong? Aywan ko bakit nyo inaabangan niya? Sabi ko na sa inyo sa 8, Martes Bakit? Hindi, baka mamaya magbago isip, nandito na kami. Magkakampo na kami rin sa Comelec. Mukhang nakakampo na po sila ngayon. Parang meron lang bilang ang tatanggapin. Hindi naman lahat ng pwedeng Opo. sumama sa'yo. Hanggang 4 lang ata Kong sa pagkasenador. Doon sa loob mismo ng Comelec. Pero sa labas naman pwede. Pwede Hanggang po. saan ka pwedeng samahan? Hanggang doon po sa gate ng Manila Hotel. Kasi doon sa tent ng Manila Hotel, nandun po yung filing ng COC. So pagpasok mo halimbawa doon sa opisina ng Comelec na kung doon tinatanggap yung COC, Opo. hanggang doon lang sila. Hanggang doon lang po. Ang pwede lang po sumama sa inyo, kaming dalawa ni Nelson, plus isa pa. Apat lang. Siya pa, si PH update sasama. Pwede ako sumama. 4 na tayo. Kung Dante, itong si Sir Jen, itong si Sir Nelson, at si PH update. Sama.
Apat na po. Nepal, eh. Oo. So, yun po. Sa mga nagtatanong, hindi po nagbabago ang schedule ni Kong. 8 po ang punta dyan sa COMELEC para formal pong ihain ang kanyang Certificate of Candidacy. Ayan. Pang-apat na araw na, Son, ng filing ng Certificate of Candidacy. Yes. Diba? Ang napapansin namin kung ang daming nagpapile na mga una, merong mga kung sino-sino no? Oo. Pero karamihan ay parang ang kanilang pananaw, pagka sila'y sikat, mga content creator, mga influencer, may chance silang manalo. Diba? Parang yun na po ang kalakaran ngayon Pagka ho ba nag-file ng COC, ano ang ibig sabihin nito para sa isang kandidato na tatakbo? Halimbawa, isa pagkasenador. Ano yung dapat na maintindihan ng mga kababayan natin Yan, sa yan isang ang magandang nagpapile tanong. ng Certificate of Yan. Candidacy? Kong? Okay, makinig ho para dun sa mga kababayan natin kasi maraming ngayon Maraming kabudulan na nangyayari dyan sa pagpapile ng COC na yan Kahit sino na lang ata pwedeng mag-file. No, pati diwata, pati lahat na lang. Wala na akong sinasala-sala, no? Ngayon ka lang nakapagtanong ng napakagandang tanong, Nelson. Mukhang... Opo. Kaya pala kanina ka pa nakatingin din sa makina mo na yan. Ito hindi. palang iniisip. Tiningnan ko kasi ang nagpapile. Sabi ko, parang veteran no? Hindi, sa totoo lang, alam mo, para kasing ang nakikita ng taong bayan, akala mo, ceremony lang ito Kailangan, may paalam natin sa kanila, yung pagpapile po ng COC, ito po yung umpisa nung kanilang pakikipagkontrata sa mga tao. Kontrata ito Opo. Nakikita mo meron silang Certificate of Candidacy sa maraming posisyon. Magmula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas. Pumupunta lahat sa opisina ng COMELEC na nandyan ngayon sa bahagi ng malapit sa Manila Hotel. Yes po. Ang ibig sabihin niyan ay umpisa na po ng kanilang pakikipagkontrata sa inyo. Mga sinasabi na nila sa inyo, isang araw po ay lalapit kami sa inyo. Sapagkat ito po simula na po ng aming kagustuhan kami po yung nakapaglingkod sa inyo. Bilang ganito at bilang ganyan. Ngayon, ang mga tao naman, dapat ihanda natin sila. Kung kayo po ay lahat pong lahat po ng pumunta na sa COMELEC ay naghain na po ng kanilang kontrata, ay kinakailangan po ihanda ninyo yung mga tao at sabihin nyo sa kanila, ano bang aasahan nila sa inyo? Di ba? Sapagkat yung tao naman, pagdating ng araw na pupunta sa inyo, lalapit kayo para sa ganon, yung kanilang hinihingi na kapangyarihan mula sa inyo, ay maibigay ninyo. Ngayon, ang mamamayan dapat nakahanda. Mga kababayan, kinakailangan po, ikilatisin po ninyo. Kontrata po ito maliwanag Kayo po ang may kapangyarihan ngayon ng kanilang pinakikiusap na kapangyarihan, kayo lang po pwedeng magbigay. Wala pong iba. Yung pong kanilang hinihingi na posisyon para makapaglingkod ay hindi mangyayari kapag hindi niyo sila ibinoto. Yun ang importansya nito. Ngayon, ano pong inaasahan natin sa kanila para iboto natin sila? Sila ba ay nakahanda na babalikan kayo? Para yung inihingi nilang kapangyarihan tututuhanin nila. Lacson, Soto, makinig kayo kay Kong Dante. Nagsitandaan na lang kayo dyan sa Senado. Pabalik-balik na lang kayo dyan. Walang pakinabang sambayanan sa inyo. Ano yung vanguard ng budget? Vanguard mo mukha mo, Lacson. Vanguard daw siya ng budget. Vanguard. Nila. Nagagawin nila. Kinakailangang malaman nila. Ay, siguro po, pag-usapan natin. Magkaroon po kayo ng pag-aanalisa. Sa maraming paraan po kasi at sa maraming pagkakataon, kayo po'y bumoto na sa maraming panahon. Nasino na po ba ninyo? Lalong-lalo na po yung ilang beses na pong pumunta sa inyo para humingi po ng kapangyarihan. Nako. Na kanilang ibabalik sa inyo para kayo pagsilbihan. Kailangan po, meron po kayong pangtala siguro, Correct. Marunong na po kayong magsulat, Halimbawa, ito kasi po, lahat po naghain na ng COC, ililista po nyo sa papel nyo. Ito pala, tsaka ito. Ano kaya ang ginawa nito? Ito kaya
Ilang beses na bang bumalik sa akin ito? Oho. Ilang beses na bang humingi ng kontrata? Nako. Yung pong public service, kontrata po yan. Kontrata sa taong bayan yan. Kontrata sa taong bayan na ikaw, kapag ikaw ay nabigyan ng kapangyarihan, isusulit mo sa tao yon. Kontrata ito. Opo. Mabigat ito eh. Ay palagi nilang sinasabi. Public office is a public trust. Di ba? Opo. Kailangan pagtiwalaan nyo siya. Ngayon, kilatisin po ninyo. May karapatan po kayong kilatisin. Kasi hindi po magtatagumpay, hindi mangyayari yung hinahangad niya na kayo po'y paglingkuran niya hanggat hindi siya binibigyan ng boto. Kayo lang po Correct. ang makapagbibigay noon. Oho. Ngayon, ay kailangan po maging vigilant kayo. Tingnan na po ninyo, kung noon po, yung mga nakaraang mga panahon, hindi nyo sila tinitingnan. Tingnan nyo na po sa mga mata ngayon. Yo! Nako. Hindi ba? Oho. O, tingnan nyo na ho sa mata itong si Abalos, yang si Lacson, yang si Soto, yan si Tolentino. Naku po, yan si Tolentino, puputi na lang homebook sa Senado niyan. Wala ho tayong mapapala dyan sa tao na yan. Real talk ha. Yan si Soto, pumuti na nga babalik pa eh. Alam nyo yung si Enrile, kung makakabalik yan, babalik pa yan. Iisa pa yan. Mga walang yaho yan eh. Ngayon, dito sa eleksyon na to, dapat ayusin na ho natin. Maglagay ho tayo ng bago para makakita ho tayo ng resulta. Yung paulit-ulit nating ginagawa yung isang bagay at naghahanap tayo ng ibang resulta, kabaliwan mo yun. Diba? Paulit-ulit eh. O, paulit-ulit ho nating hinahalal itong mga walang yang politiko na to. Ngayon, naghahanap tayo ng ibang resulta, gayong parehas na mukha naman ang ibinabalik natin dyan sa Senado. Kung gusto natin ng ibang resulta, maglagay tayo ng ibang mukha. Ganun lang ho yun. Ngayon, kung ipipilit natin ng ipipilit itong mga mukha na to, naku, yari ho tayo dyan. Real talk, wala ho tayo mapupuntahan dyan. Kabaliwan ho yun. Insanity yun. Yung naghahanap ka ng ibang resulta sa paulit-ulit mo namang ginagawa. Hindi ho tayo makakachamba dyan. Walang word na chamba sa politika. Dito dapat pinag-aaralan. Kakalungkot to. Ay, importante yun. Bakit po? Abay, hindi niya dapat sayangin yung kapangyarihan binigay nyo. Ibabalik niya po yan. Kapag binalik niya yan, doon lamang po tutugma yung kontratang pinirmahan niya sa inyo. Diba? Sa matagal na panahon kong, ang iba kasi dyan, kilala ko naman yung artista ako, tagahanga ko yan eh. Yo. Magaling ako magta-tumbling-tumbling eh. Oh. At saka, Budot, pangalan. budot. sikat Magaling magbudot, ang pangalan ko eh. Hindi naman nakasulat yung sa kontrata eh. Ang problema kong, yun ho, Hindi naman sinabi doon sa Oo, eh. kontrata, tatamblingan ko na lang po kayo. Naku po. Lalong-lalo na kung may dala-dala pong, alam na, wag po, hindi po yun. Hindi po yun ang basyan. Kailangan po masino ninyo. Yo. Ito talaga bang babalik na ito eh? Ito nakabalik na sa akin ito eh. Ba't ba nakalimutan kong kilatisin ito? Ngayon po kilatisin nyo na. Naku. Yun. Yun ang sinasabi ko. Di nyo nakilatis si Lacson dahil Lacson na kagad yan. Di nyo nakilatis yung Soto kasi Soto na kagad yan. Akala ho nila lulusot pa sila dito sa isa na to. Naku, ayusin ho natin ang ilatag ho natin na maayos itong 2025 senatorial election. Yung mga dating mukha na nakiapid dito sa administrasyon ni Marcos Jr., ilulubog ho natin ng sabay-sabay yan sa araw ng, ipa-flash natin sa inodoro. Mga maano tayo misinterpret tayo baka kung ano yung iba yung interpretation nila sa ating mga nais sabihin no. Ilulubog ho natin, ipa-flash natin sa inodoro. Diretso inodoro yung mga kandidato nitong si Bangag. Tuloy. Ang iba nga dyan, sabi ko kahapon ko, 17 taon na po sa Senado. Yo. Pabalik-balik lang. Pabalik-balik na po at Ako, wala akong sinasabi Senado dyan. Ako sinasabi ko yung mga Kahit saan. posisyon. hindi ako sa Senado ko, tukuyin ko na. Ako, lalakasan ko ng loob ko dito. Sa bagay. Lalakasan ko Hindi, kayo Senado ako, direktahin ko na sir. Soto, Lacson, Tolentino, walang balik ang sambayan ng Pilipino sa mga yan. Sabihin ko sa inyo, wala hong balik ang sambayan ng Pilipino sa mga yan. Walang balik. Mga unyango ho yan. Kahit na si Pacquiao pa presidente, didikitan ho ng mga walang yan. Real talk.
Wala akong ano, sila Sir Jen, medyo magdi-dribble ng konti yan. Tayo walang dribble dito. Dito tayo mambobola dito. Yun ang totoo. Tumanda na lang, namuti na lang ang buhok sa Senado. Ngayon, pagkalipas ng 3 taon, babalik na naman. Manghihingi na naman ng another 12 years sa sambayan ng Pilipino. Kasi 6 eh. Tapos another 6 eh. Di 12 years. Pag nanalo ho yan, si Soto, si Lacson, automatic na ho yan. Next election, sila na naman. Sa 2028, sila pa rin ho. Maghihintay ho tayo ng another 6 years para matanggal yung mga walang yan. Naku, sinasabi ko sa inyo mga kababayan, hindi ho biro. Hindi ho biro yung ano na yan, yung sa Senado na yan. Tag-6 na taon yan. Kaya pakaisipan nyo ho na maigi kung sino yung mga individual na iluluklok sa Senado. Kitang-kita mo, no? Kasi Kitang-kita eh. Oo. 24 lang yun, nakadaling bilangin eh. Kung susumahin ko sa ano ko. At makikita mo kung gumagalaw eh, no? Yun na nga. Halimbawa, Opo. kasi karapatan naman talaga nung ano. Ay, ako bilang isang butante, karapatan ko rin po yan. Karapatan ng butante. Mawalang galang na po sa inyo, Senador ka mo? Oo. Ano ba, Senador. Senador po. Senador Lacson, Senador Galang Soto. na po sa inyo, Senador. Ilang ulit na po ba kayong nakabalik? Mawalang galang nga, Senator Lacson, Senator Soto, Senator Tolentino. Ilang beses na ho ba kayong nakabalik? 17 taon po, sabi niya kayo. Bakit parang wala po akong naramdaman naman na nagawa ninyo? Hindi sinasabi ni Kong Dante kung sinong senador. Tayo lang ho dito kasi sila naman talaga ang pabalik-balik dyan sa Senado eh. Nang tokwa. Di ba? Sila lang ho. Meron pa ho bang iba? Yan, si Pacquiao. Makikipag-sparring tayo sa Senado? Ganun ba yun? Huwag ganun. Si Bam Aquino? Huwag ganun. Maawa ho kayo sa inyong mga apo, maawa ho kayo sa inyong mga pamangkin, sa inyong mga anak. Ito hong 2025 midterm election na to, ito ho ang matatapos lahat dito sa 2025 na to. Kung ano yung itatakbo ng ating bansa sa susunod na 9 years, ito hong 2025 senatorial election na magdidesisyon dyan. Kasi si Bangag hanggang 28 pa yan. Pagka nanalo yung mga alipores niya, masiset nila ang tono para sa 2028 election. So sa 2028, pagka naupo o kung napalitan nila sa haligang batas, naging Prime Minister yang si Tamba o kung napanalo nila tong si Tamba sa 2028, another 6 years na naman napahirap sa sambayan ng Pilipino. Good luck ho sa inyo. Ayusin nyo ho ang pagpili nyo sa susunod na eleksyon. Dahil hindi ho to biro. Hindi yung, okay na tong si Soto, okay na tong si Tolentino, okay na tong si Abalos, okay na tong si Manny Pacquiao. Diba? Okay na tong si, si Abby Binay. Diba? Ganun lang naman ho yun eh. Ako lang naman ho dito, tinitignan ko lang naman yung mga susunod na taon kung ano mangyayari. Hula-hula lang naman yun. Bahala na ho kayo kung maniniwala kayo. Kung hindi kayo maniwala, nasa sa inyo yun. Kasi po, pasensya na po kayo, pero nung kayo po yung unang lumapit sa akin, 25 years old lang ako eh. Opo. Ngayon po, 50 years old na ako eh. Bakit po walang nangyari sa buhay ko? Grabe, Kasi kurang pwede na mo nung naman binaligan tanungin eh. Opo. Hindi ba? Kasi kahit papaano may nangyari dapat eh. Correct. Totoo po. Hindi po ako yung nakagawa po ng ganito. Oo nga po, palagay na nating nakagawa kayo. Pero mukhang walang nangyari eh. Kasi, andito pa, titingnan po niyo yung pitaka ko. Hindi, Ito pong pitakang ito, hindi po niyo na itatanong. Hindi ko po napapalitan ito eh. Yun pa rin. Tingnan niyo parang bago pa. Hindi kasi yung sabi ata ko. Hindi po nalalagyan ng laman ito eh. Slightly used. Parang hindi ko man lang po kayo narinig sa hearing ng Senado. Kasi pwedeng i-analisa. Opo. Ay, speaking of hindi narinig sa Senado, yan, si Lito, si Tolitz. Iboboto niyo ho ba si Lito Lapid? Pagka si Lito Lapid nanalo ngayong 2025 senatorial election, ewan ko ho, maghanap na ako ng ibang content, anak ng toko, ayoko na. Tingnan natin. Baka kung siya lang naman Pero nakakawala na ho ng gana ata yun.
Ano, gagawa pa tayo ng reaction noon? Hanap na ho tayo ng ibang content, wala nang pag-asa Pilipinas noon. Pagka pinanalo pa ho ng sambayan ng Pilipino itong si Lapid, wala na ho, ayawan na. Forever na ho tayong ganito. Pagka nanalo si Lapid, natalo si Kong Dante, wala. Bahala kayo dyan. Ano no? Hindi pong kakalungkot. Yung mga matitino, di naluluklok. Yung mga... Pwede ngayong... May gagraduhan ko di ba? Sa pwede klase. mong graduhin ngayon. Yes. Pwede po kayong mag-assess. I-evaluate po ninyo. Kasi po matibay po yung kontratang pipirmahan ninyo. Oho. Nagsimula po siya, nag-file siya ng COC. Opo. Nandito po ako ngayon, mga kababayan. Nakahanda po uli akong maglingkod sa inyo. Oho. Isang araw pupunta po ako sa inyo, ihingi po. Hindi mangyayari yung kontrata pag hindi kayo pumirma. Ang pagpirma niyo po yung pagbibigay ng boto. Pagboto. Sa mga tweet, dalawa po kayong Kasunduan ba? nagpakasangkapan sa kontrata na yan. Yang kontrata pong yan, banal po yan. Opo. Huwag po niyong bibiruin yan. Sagrado yan. Kasi ang pagboto, Sagrado yan. sagrado po Oho. Kung yung mga Sagrado. nahalal na, pwede mong i-assess di ba? Yung performance, kasi makikita mo, ito walang ginawa, ito may ginawa. Paano yung mga bago na sasabak na, ang pangako puro magaganda Wala namang nagsabing, pag naupo ako, wala akong gagawin. Gagawa ako ng masama. Wala naman po ganun. Hindi, meron kasing tao naman na baka nga ito kahit bagito, tataya muna ako dito dahil dito 3 beses nang pumunta sa akin. Ito walang nangyari. Subukan ko naman ito. Yung ganun nangyayaring gano'n. Yun na nga. Kahit mga bagito, sugalan ho natin yan. At least kung makakita na tayo ng bagong resulta, pwede na yon. Pero kung susugalan ho natin, itong, may sugal. Hindi, tatayaan. Sugal pa rin pag tumaya. Ano ba? Pagka iboto, itong mga ano na to, datihan na, walang kwenta ho. Kakalungkot. Hindi Nakaka-stress. ko naman siya masisisi. Oo nga. Kung halimbawa, tataya siya dito kahit na bago, kasi wala namang wala namang napala dun sa napakaraming bumalik sa kanya. Totoo. Bakit sabi, tanong-tanong nga sa kanila, bakit hindi man lamang kayo makapagtanong sa hearing? Wala kasing kapampangang hearing Sabi gano'n. Sabi naman ng isa, mula nung maging senador po kayo na po pinakamayaman na tao sa Pilipinas at ngayon po, nadoble ang yaman ninyo. Ang sinasabi mo yung manifestasyon Opo. nung kanyang ginaganap na tungkulin. Wala pa. Ang sinasabi ko, yung serbisyong dapat na napunta sa akin. Sana po, sa taong bayan. Iba yung makita mo man lang kanya. Ayun o, may Maaring sana. masaya na siya dun Opo. Kasi yung manifestasyon ng kakayahan na maaring tumindig, Oo. nakita mo na Nagtrabaho. Pero sa kabila noon, hindi pa sapat yun Yung pinaka-ultimate kasi na metric, na parametro, ay yung nakita niya, nagbago ang aming buhay. Oo. Ang problema, nakikita namin nagbabago, nadodoble ang yaman, bilyong dolyar na po, sila lang Pero yung taong bayan kong wala, talagang, ayun ang Hindi manifestasyon ba yung sa amin. nauna sa iyo, yung tatay mo? Di ba yun pa- nga pareho po. kayo ng apelyido Opo, oo. pang ano ka na, apo na po ako. Yun. Ito yung nilalatag natin. Sana tayo ay naniniwala din na sana makapagbukas ng isip sa ating mga mamamayan na sa malaot madali ay boboto po kayo. Kayo po ay kakasangkapanin ng ating gobyerno para sa ganun po ay yung kahayagan ng demokrasya ay manatili sa atin. Kailangan po kasi merong maglilingkod sa inyo Pero kailangan mag-iingat na po kayo. Minsan lang po niyong ibibigay yan at maghihintay na naman pa kayo ng ilang taon. Sa senador po, 6 na taon ko 6 na taon ng 6 taon po yan. Di ba? Ayan. Yun yung kontrata at kasunduan na yan, 6 na taon. 6 na taon yan. sa 6 na taon. Sagrado yung kontrata na yan. At kung mauulit, 12 taon pa po yan, Kong. Di ba? Ay, di ba iba? 3 ulit na. Yun na nga. 18. Yung 18 taon na yon, may maikukwento ka ba sa akin? Ang Na iba mabuti. ang iba nga dyan, kung susumahin mo yung pamilya na lang po, huwag ng individual. Baka lang magpas na ng 20 taon. Pag sinama mo po yung buong pamilya na nasa Senado. Palitan. Di ba? Yun na nga. Higit pa sa 20 taon siguro. Yun ang ating gustong iparating sa ating mga kababayan. Sana makapagbukas ng kaisipan sa kahalagahan po nung boto.
Yung boto na yun, kapangyarihan yun eh. Oho. Ibibigay mo sa kanya yun eh. Lalapit sa'yo. Pakishare ho ng Kaya sa video. lalapit, pakishare. dahil ikaw lang ang pwedeng magbigay. Oo. Bago mo sana ibigay yun. Oho. Kilatisin. Kalakip na sana yung kanyang commitment. Opo. Pero mahirap eh. Kailangan may katunayan eh, may katibayan eh. Totoo. Ay, nako. Anyway, Kong, basta lang kami ng mga reaksyon. Baka sabi nila, hindi, kayong tatlo lang ang manhid. Kami, hindi nararamdaman talaga namin. Oh. Ang inflation, pagbagal, ang pagbagal. Kami sa baba. Ito po, ang mga Facebookers. Oh, wag mo munang daras-darasan ng pagtaasan. Excited din yung ating prompter eh. Hindi na po ako naniniwala sa lahat ng balita pabor sa gobyerno. Sinakop Naku po, naman lahat. Tinatanong lang natin kung... inflation lang tayo. Pagbabala ng presyo. Opo. Oo. Remil Bal. Ayun na nga mga kababayan, dito na natatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat po sa pagsuporta sa PH Update. Isip po tayo, isip. Pabalik-balik na lang yung iba dyan. Yung iba, vanguard nga yung iba eh. Biglang naging mga vanguard, anak ng toko. Maraming salamat to. Dito nyo, kung hindi nyo para ng video na to, click nyo lang. Maraming salamat. Mag-ingat po kayo lahat. Mahalin natin ang Pilipinas. Kita-kita ulit tayo.